Okay, so, resection. Magre-resection tayo, engineer. Ano yung resection? Yung resection, ginagamit natin kung ang dalawang control point natin ay hindi makita, may obstruction. Kaya may program na resection, yun yung function na kahit yung mga control point natin, yung mga stationing natin, stasyon, T1, T2, may mga nakaharang, okay lang. Kahit anong disturbo doon, basta makikita mo yung dalawang control point, at least 2 control point, makakapag-survey tayo. So, tumayo ka lang kahit saan, banda doon sa site. Basta as far as nakikita mo yung dalawang points, ay makakapag-survey, makakapagsuka tayo. Ito ang program ng resection. Ito, station. Yung number 2, nakikita nyo, engineer? Resection. Pwede kang mag-cursor or pwede ring direct sa number kung ano yung nakadesignate na number doon sa bawat program, direct na, no? Direct na ako. Diretso ako dito sa 2. And then, input PT1, input point 1. So, yung unang control, input mo. Yung unang sasyatin mo. Ako, gagamit ako ng T2, station 2. May data na yan dito sa total station. May naka-record na yan. So, i-input ko lang. Magmumod ako dahil naka-number siya ngayon. So, pipindot ako ng mode para maging alphabet. Then, T. So, may T na. Then, mode uli. Ayun na, number. Then, 2. At enter. Okay? Then, HT. Ano yung HT? Yung height of target, yung range pole natin. Yung tao o yung radma natin, pupunta na doon. Pupuntahan niya yung control natin. Dahil sisilipin natin yun, mimisura natin yun. Tatayo siya doon, engineer. Tatayo niya yung prism doon at as much as mabababol niya ng sintro, mas better nga kung may tri-brack siya. Pero kung wala, ibabol lang niya ng talagang nakababol, hawakan niya. Kung ano yung prism niya doon, kung 2 meters, 2.5, 3, so ilagay mo dito, engineer, no? Ako naman, naka-prismless ako. Itong unit na gamit na natin ngayon ay naka-prismless. 0 lang. So, dahil ang prismless ay wala namang rad yan, walang tao doon. Basta as far as nakikita mo, since nga dahil ang resection ay dapat very visible, talagang kitang-kita, no obstruction, yung dalawang point. So, since kitang-kita ko naman yung points, masisilip ko mismo yung concrete nail, yung ulo ng concrete nail. So, dahil prismless ang gamitin ko, hindi ko na kailangan papuntahin yung prisma natin. So, ilagay ko lang 0. Kapag prismless ang gamit natin, 0 ang height of target. Okay, then enter. And then, itutok ko siya doon, engineer. Teka, silipin muna natin. Okay, so sinilip na natin. Sinilip ko na at nakatutok na yun sa mismong control point natin, doon sa T2. Mimeasure na natin. Okay? Press enter to next point. Enter natin. Then input point 2. So ilagay natin yung point na pangalawa. Ang pangalawa, ang sisilipin ko ay ang station 3. So T3, ilagay ko T3. Mode ako. T, mode uli, 3. Then enter.
Okay? Yung height of target, T3, nasisilip pa naman. Walang obstruction, kaya kong masilip. So, 0 lang ako dahil prismless pa rin. Hindi na pupunta yung radman ko doon. Hindi na pupunta doon yung prism natin, engineer. Ngayon, kapag talagang prism tayo, ay ilalagay nyo yan. Katulad yung sinabi ko kanina, kung ano man yung range pole height, kung ano yung taas ng pole natin, prism, ilalagay nyo. Ako naman, dahil prism ngayong gamit natin ngayon, 0, 0 lang. Dahil ang prismless ay walang rod height. Always 0 yan kapag prismless. Okay, so proceed, enter. Ngayon, sisilipin ko yung 3. Okay? So, silipin ko tututo ko doon ngayon sa station 3. Okay? Silipin ko ha. Okay, nasilip ko na engineer yung mismong control. Silip ko na. Yung T3. So, measurein ko na. Nakatutok na yung telescope natin doon. Measure. Sabi niya, press enter to next point. Enter. Magkakalculate na yan kahit dalawa pa lang. Okay? Pansinin nyo ang resulto. Difference of Z elevation 0, 0. Difference of easting 0, 0. Difference of northing 1 milli precise. So, kapag ganyan ang display nyo, engineer, wala kayong error o napakaliit, almost 0, 0, ibig sabihin, tama yung point na sinipat nyo, sakto yung pagkalagay ng prism doon sa mismong point natin, sa dalawang point, kaya nag-calculate siya ng ganyan ka-accurate. So ngayon, i-record mo lang. Kapag ni-record natin, pinindot natin yung record, proceed tayo sa record. Itong tinatayuan natin ngayon ay magkakaroon na siya ng coordinates. Bibigyan siya ng computed coordinates galing sa dalawa. From T2 to T3, yung dalawang control points na yon, bibigyan ngayon yung unknown. Kasi unknown yung tinayuan natin bago pa tayo nag-program ng resection is unknown nga kasi nga may obstruction. Yung unknown na yan, magkakaroon niya ng coordinates na computed. Kapag nag-calculate na at accepted na natin yung accuracy ng resection, ay proceed na tayo sa record. Yan. Yung ganyan ka-accurate, diretso na tayo. Record na tayo para nagkaroon na ng coordinates itong tinatayuan natin. Okay? So, record. And then, yung station na to is, ito na yung kinatatayuan natin ngayon. So, ito na is T4. No? T4 na ito. Okay? So, ang ilalagay natin, instead of 16, dahil yung 16 na yan, ay side shot yan, topo yan, as-built yan, papalitan lang natin yan, engineer. So, papalitan natin ng T4. Okay? And then, height of instrument. Yan. So, ito, susukatin mo to, engineer, pababa, kung ano uli yung height of instrument. So, ang height of instrument natin is, base dito sa sukat natin, 0.975. Okay. Height of instrument, HI. Then, cursor down. Code description is T4. T4. Backside, T2. Okay lang yan. Walang kaso na yung BS na yan. Importante, itong code description, same siya doon. Yung coordinates niya na nakikita natin dyan ay ito na yan. Then, enter. Then, enter.